makain ako ng ng snack dahil katatapos ko lang ng second chemo at nakalimutan kong magkuha ng prescription doon sa pharmacy at holiday, kaya si Alik ang makuha bukas. At binigyan ako sa clinic pagkatapos ko ng mag-chemo, kaninang umaga, ngayon September, April 21st, Monday, chemo ako 10:15, tapos kasama na yung pagbihis, tapos maghantay ng taxi, mga lampas ng alauna ng hapon na kami nakauwi. Sabi nung nurse ko, bago ako matulog, mag-inom ako nito para hindi ako magsuka. At ito ay para hindi magsuka. At yung kasi ang side effects nasuka, ng ang sikmura. Ito. Pero bukas kukunin ni Alik ang aking prescription bukas. Kaya may libre akong gamot para mamaya pagkatapos kong kumain, kasi nararamdaman ko na yung yung iba na ang nararamdaman ko pagkatapos. Iyan kasi ang side effects ng ng chemo na sabi dapat may kinain daw na mga ilang araw lalabas na yung side effects. Mawawala naman ako ng appetite, may hina na naman ako. Kaya ang sinishare ko ang tungkol sa experience ko pagkatapos ng chemo, para yung iba malaman nila kung ano ang side effects bago magpa-chemo. Lakas ng loob lang talaga at hindi mawalang ng pag-asa at hindi makalimot sa Panginoon ng Jesucristo. Nakuha ko ang cancer ko dahil sa sobra kong stress. Kaya ito ang nangyari. Tulad ng nangyari kay Dr. Wong, di ba? Pero nauna ako nagkaroon ng cancer kay Dr. Wong. Pero lately, di ko maano kung bakit ako nagkaganon. Yun pala, dahil sa sobra kong stress. Tulad nangyari kay Dr. Wong, nalaman ko na sabi niya, dahil sa stress, kaya siya nagkasakit. Kaya, ngayon na-realize ko na kung bakit ako nagka-stress. Dahil nga sa mga pangluloko sa akin ng ibang tao. Tapos sinisiraan pa ako. Yan. Sarili kong
kapatid. Sinisiraan ako. Nagkampi doon sa nangloko sa akin na ibang tao. Tulad ni Paulo Buera at ni James Martinez. Paulo Buera na speaking in the film director. Kasalanan ko naman at nagsobra akong tiwala. Yan kasi ang nangyari. Mabuti pa maghingi na lang sa akin ng maayos kaysa yung utu-utuin ako. Pero yung nangyari kaya, no, Paulo Vera, linoko talaga kami sa paggawa ng pelikula. At, inano niya, ninakaw niya yung pelikula na budget. Kaya yun. Sobra kong dinamdam ko. Nag-ano ako. Nagsilpiti. Kaya, yun. Nagkasakit ako. Hindi na ako noon natutulog. Excuse me. Iniinom ko na yung pangpaalis ng para hindi ako magsuka. 2. Pero kailangan may pagkain. Mamaya muna. Naglagay ako ng isang tubig na mainit. Kasi malamig na. Na-realize ko, depression pala. Saka ang stress. Nag-cause ng cancer. Tulad nangyari kay Dr. Wong. Magpapagaling pa rin siya. May mga siya, mga nahuhusay na doktor. Parang nasa Singapore hanggang ngayon. Kaya nagpunta siya sa Singapore para siya ng mahusay na doktor o mga facilities sa Singapore. Maraming mga mahusay na doktor sa Pilipinas, kaya lang yung mga facilities kulang. Kaya sana i-priority ang medical sa Pilipinas para hindi na magpunta sa ibang bansa ang ibang mga may sakit. Mabuti sila at mayayaman. Paano yung walang pera? Yun. Sana libre ang medical sa Pilipinas. Dahil na-experience ko yan. Yung nagkasakit ako sa Pilipinas noon, nagbakasyon ako. Grabe. Pera talaga. May pera ang yan. Kailangan talaga. Kung walang pera, parang mahihirapan ka gumaling. Iwan ko ngayon kung ibang maraming mga na ngayon, mga tulong na makukuha sa ibang mga organization para matulungan yung mga mahihirap. Paano kung hindi nakakaalam tungkol sa mga bagong yung
mga proyekto, mga programa para matulungan yung mga walang-wala. Paano kung hindi, walang nakakalam? Dapat, i-ano yan, ilagay sa public para makatulong doon sa mga hindi nag-aalam. Blessing nga. Magkasakit ako dito. Libre dito sa Canada ang hospital. Yung gamot ko libre, kukunin ko sa pharmacist. Kaya lang hindi ako nakakuha kasi nga close dahil nga sa holiday, Monday ano yan? Easter Monday. Kaya sarado ang yan, pharmacist sa hospital. Pero sa yan, bukas, Monday, bukas na. Yung kagandahan dito sa Canada, libre ang hospital. Mayaman, mahirap, libre ang hospital. Pero kung yung mga mayayaman talaga, nabayad doon sa mga nasa private hospital sila. Yan. Private room. Siyempre, meron yan yung para sa mayayaman, mga milyonaryo. May bayad yan kasi yung yan. Nakapasok na rin ako sa private. Gisa lang talaga ako. Mayroong TV, di naman ako nanood. Kalungkot dahil ako lang talaga nag-iisa sa kwarto. Parang ako lang. Kasi siyempre pag may sakit ka, ayaw kong panood ng TV. Gusto ko lang makinig. Kaya lalang lately, kahit makinig, ayoko. Gusto ko tahimik. Ganun talaga pag may sakit ang ibang tao. Ayaw ng ingay. Wala. Kaya ngayon, nakainom na ako. Ng gamot ko para hindi ako magsuka hanggang umaga. Kasi noon, nung nag-gym ako, yung unang-una talaga, nagsuka talaga ako. Talagang sobrang nagsuka ako, my God. Lahat na kinain ko lumabas. At nag-dehydrate din ako. Kaya nagpan ako sa ospital, linagyan ako ng IV. Kasi kulang tubig katawan ko. Yan. Pero ngayon, aware na ako tungkol sa nangyayari sa buhay ko, yung sakit ulit, nagsakit ako. Aware na ako. Dati sa umpisa, wala kang kaalam-alam. Kung ano ang side effects ng chemo, kung ano ang cancer. Dati, pag nagsabing cancer, akala ko isa lang klaseng cancer. Marami palang cancer. Kaya lang yung, pag nababasa ako dyan sa sa Facebook, mga post, na namatay sa cancer, nag-ano ako, anong klaseng cancer? Kasi maraming type ng cancer. Kung anong may stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Yan. At kung may iba-ibang klase. Kaya,